Naging isa akong palaboy na natutulog sa ilalim ng isang flyover, pinalayas ng sarili kong anak at manugang. Ngunit natagpuan ako ng aking mayamang kapatid at iniligtas. Binilhan pa ako ng isang marangyang condominium unit at pinagkatiwalaan ng 12 milyon sa bangko para muling ayusin ang aking buhay. Makalipas ang ilang araw, dumating ang aking anak at manugang na may ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit nabasa ng kapatid ko ang kanilang masamang balak at ang sunod na nangyari. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button. Sundan ninyo ang aking kwento hanggang sa dulo at mag-iwan ng komento kung saang lungsod kayo nanonood para malaman ko kung gaano nakalayo ang narating ng aking kwento. Tandang-tanda ko pa ang kalabog ng aking maleta nang bumagsak ito sa sementadong terasa. Isang tunog na humalo sa malakas na buhos ng ulan ng gabing iyon. Si Renato ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga balikat ay naninigas. Ang kanyang baba ay nakaangat. "Pabigat ka lang, Ma," sabi niya ng mahina, hindi nakatingin sa akin. Walang sigaw. Isang katahimikan na nagsara sa lahat ng pinto. Sabi nila, ang edad daw ay nagpapatibay sa atin. Pero sa edad kong 70 puntupon, ang mga salitang iyon ay tumagos hanggang sa buto. Kinuha ko ang maletang basang-basa na. Ang aking mga tsinelas ay lumilikha ng tunog na sumisirit sa bawat pagbaba ko sa hagdan. Walang payong, tanging isang manipis na cardigan lamang na kaninang hapon ay mainit pa. Isinara ni Renato ang pinto sa isang maikling tulak. Ang tunog niyon ay matagal na nanatili sa aking pandinig. Mas matagal pa kaysa sa lagaslas ng ulan. Naglakad ako ng walang direksyon. Ang mga ilaw sa eskinita ay sumasalamin sa mga natipong tubig ulan. Ang buong siyudad ay tila nagpipigil ng hininga. Paminsan-minsan lang ay may maririnig na mga motorsiklong naghahabulan hanggang sa makarating ako sa ilalim ng isang flyover malapit sa terminal ng bus. May isang munting pader doon na medyo tuyo. Ang malamig na semento ay naglipat ng lamig sa aking likod. Umupo ako, hinila ang maleta sa ilalim ng aking katawan, naghahanap ng sulok na hindi abot ng tubig. Sa gilid na bulsa ng maleta ay may isang manipis na tela, isang uri ng alampay na dati kong isinusuot sa simbahan. Hinila ko ito sa aking balikat. Ngunit tumagos pa rin ang lamig. May mga taong dumadaan, mga tindero na pauwi, mga tricycle driver, isang pares ng mga kabataan. Ang ilan ay sumusulyap, pagkatapos ay nagpapatuloy sa paglakad. Nalaman ko kung ano ang pakiramdam ng maging isang anino. Nariyan. Ngunit hindi pinapansin, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang boses ni Renato. Ang salitang pabigat ay paulit-ulit na parang martilyo. Naalala ko ang kanyang mga tuhod na dati laging may galos. Ang bote ng gatas na itinatago ko para makatulog siya ng mahimbing. Ang kanin na isinasaing ko para sa kanya kapag huli ang sahod ng yumaong asawa ko. Lahat ng iyon ay biglang parang walang halaga. May kirot dahil sa pagpapalayas. Ngunit ang mas masakit ay ang pakiramdam na binura ka. Na parang ang kasaysayan ko ay hindi kailanman naisulat. Lalong lumakas ang ulan, kumakagat ang hangin. Binaluktot ko ang aking katawan, sinubukang matulog ng patagilid sa ibabaw ng maleta. Matagal ko nang hindi tinitingnan ang oras sa aking lumang cellphone. Tinitipid ko ang baterya dahil bihira ko itong gamitin. Ang gabi ay napakahaba. May sirena sa malayo. Mga yapak na nagmamadali. Ang tunog ng mga truck na dumaraan ay nagpapatambol sa mga sanaw ng tubig. Sa gitna ng lamig, hindi ako umiyak. Hindi ko alam kung bakit tila tumatangging lumabas ang aking mga luha. Siguro naubos na kanina sa bahay. Mga bandang 11:47 ng gabi, may narinig akong ibang mga yapak. Hindi nagmamadali, hindi mabigat. Mayroong katatagan na kilala ko mula pa pagkabata. Ipinikit ko ang aking mga mata ng isang saglit, pagkatapos ay iminulat ko. Si Mira ay nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang payong ay nakabagsak, ang buhok niya ay basa at nakadikit sa kanyang pisngi. Ang kapatid kong iyon ay tumingin sa akin ng walang salita. Maraming taon na kaming hindi nag-uusap ng matagal, dinala kami ng buhay sa magkaibang landas. Ngunit ng gabing iyon, ang tingin niya ay parang isang pintong biglang bumukas. Yumuko siya, hinaplos ng kanyang palad ang aking basang noo. "Tara na, Ate Winnie,"
sabi niya ng mahina. Ang tono na dati niyang ginagamit kapag pinapakalma ang anak ng kapitbahay na nilalagnat. Binuhat niya ang aking maleta. Isinukbit ang aking braso sa kanyang balikat. Tumawid kami sa gitna ng mga sasakyang nagtatalsikan pa rin ng tubig. Sa gilid ng kalsada, may isang maliit na kotse na naghihintay, hiram sa kaibigan. Sabi niya ng maikli. Umupo ako sa upuan ng pasahero. Pinatay niya ang aircon, binuksan ang heater. Binuksan ni Mira ang isang maliit na thermos, inabutan ako ng isang plastik na tasa na may lamang salabat. Ang matamis at maanghang na singaw nito ay tumama sa aking ilong, dumaloy sa aking dibdib na kanina pa tila hinihila. Nagpatuloy kami sa pag-andar ng walang gaanong usapan. Ang syudad ay nanginginig sa lamig. Ang mga signboard ng mga karinderya ay malabong nagliliwanag. Minsan lang nagtanong si Mira, "Nilalamig ka pa ba?" Tumango ako. Hawak ang tasa gamit ang dalawang kamay na parang may hawak na kandila. Sa bintanang may hamog, ang mga ilaw ay humaba na parang mga linya. Pasimple akong sumulyap kay Mira. Matigas ang linya ng kanyang panga, tuwid ang likod, ang mga mata ay alerto habang nakatingin sa daan. Si Mira ay laging apoy mula pa pagkabata. Samantalang ako ay tubig sumasalo, tumatanggap, naghahanap ng kapayapaan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naitanong ko sa aking sarili, ang pagsalo ba ay laging nangangahulugang tama? Huminto kami sa isang maliit na inn malapit sa may bandang Pasay. Malabo ang ilaw sa labas, ang pintura ng signboard ay natutuklap na. Maikli lang ang sinabi ni Mira sa bantay. Ipinakita ang kanyang ID at ibinigay sa akin ang susi. Room 204, katabi lang ako, sabi niya. Simple lang ang kwarto, isang kama na medyo matigas ang kutson, kumot na may disenyong bulaklak na kumukupas na, at banyo na may mainit na tubig na dahan-dahang umuusok. Matagal akong naligo, kinuskos ang balat na malagkit dahil sa ulan at alikabok mula sa ilalim ng tulay. Pinunasan ko ang mga bakas ng tubig sa salamin, tinitigan ang sarili kong mukha. May mga linya na mas malalim kaysa sa huli kong napansin. Kulubot sa gilid ng mata, isang manipis na pagkaasul sa ilalim ng aking mga mata. Lumapit ako, binanggit ko ang aking pangalan ng mahina para lang masigurado na nandoon pa ako. Sa ibabaw ng kama, hindi ako agad natulog. Hinubad ko ang basang tsinelas. Isiniksik ko sa ilalim ng kurtina para matuyo kinabukasan. Hinila ko ang kumot hanggang sa dibdib, pinatay ang ilaw, at iniwan ang maliit na ilaw sa mesa para itaboy ang kadilimang nakadikit. Huminga ako ng malalim. Sa labas, ang ulan ay humina na at naging ambon na lang. May isang motorsiklong huminto, tapos umalis ulit. May tunog ng TV mula sa kabilang kwarto. Isang lumang palabas na pamilyar ang ilang linya ng dialogo. Ang pagod ay bumugbog sa aking katawan, ngunit kasabay nito ay nagpagaan din. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog. Ang natatandaan ko bago ako makatulog, kumatok si Mira ng marahan, binuksan ng bahagya ang pinto, at naglagay ng isang bag na tela na may lamang pamalit na damit at tinapay. "Almusal bukas?" sabi niya. "Tulog ka na." Ginising ako ng liwanag na malambot na puti sa bintana. Nagising ako sa tunog ng tawag sa panalangin mula sa isang moske sa di kalayuan. Masakit ang aking katawan, ngunit mainit. Ang aking mga kamay ay hindi na kasing lamig kagabi. Sa loob ng ilang segundo, ang mga alaala tungkol sa bahay ni Renato, ang ulan at ang tulay ay muling nagsiksikan. Ngunit sa ibabaw ng mesa ay may thermos ng salabat, may tinapay, may tuyong damit, may mga senyales na hindi ako nag-iisa. Umupo ako at dahan-dahang kumain, pagkatapos ay kumatok sa kabilang kwarto. Si Mira ay bihis na, nakatali ang buhok. Ang mukha ay walang make-up, tanging manipis na sunblock lang na dati pa niyang ginagamit. Itinaas niya ang kanyang briefcase. "Aalis tayo ngayong umaga," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit hindi nagbibigay ng puwang para tumanggi sa timog. "May lugar na mas bagay sa iyo. Hangin, dagat, araw, hindi masyadong magulo." Akmang magtatanong ako kung saan eksakto, ngunit tiningnan niya ako ng tingin na naiintindihan ko. "Magtiwala ka muna. Sasama ako,"
sabi ko sa wakas. Hindi dahil naiintindihan ko ang plano, kundi dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may humawak sa aking kamay nang walang kondisyon. Sa maliit na paradahan ng inn, inilagay namin ang aking maleta sa compartment. Wala na ang ulan. Ang kalsada ay parang isang malinis na tela na nag-iwan ng manipis na kislap. Nang paandarin ni Mira ang makina, hinawakan ko sandali ang kanyang braso. "Salamat," sabi ko. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya habang inilili ko ang sasakyan patungo sa highway. Sa salamin, ang inn ay lumiliit hanggang sa mawala. Ang natira na lang ay ang tunog ng makina, ang amoy ng luya na nakadikit sa aking bibig at ang pakiramdam na sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ako ay gumagalaw patungo sa isang bagay, hindi iniiwanan ang isang bagay. Madaling araw pa lang nang iwan namin ang inn. Basa pa ang mga kalsada ng Maynila. Ang mga puno sa gilid ng bangketa ay nagpapatak pa ng mga natirang tubig ulan kagabi. Si Mira ay nagmamaneho ng mahinahon. Ang wiper ay gumagalaw ng may ritmo. Tahimik akong nakaupo, yakap ang maliit na bag na naglalaman ng aking pitaka at lumang cellphone. Sa likod na upuan, ang aking maleta ay nakahiga na parang isang saksing ayaw magsalita. Pumasok kami sa expressway patimog. Ang mga signboard ng mga bayan sa baybayin ay dumadaan sa amin na parang mga pinaikling pangungusap. Pagkalipas ng halos isang oras, lumiko si Mira sa isang rest area. "Hintayin mo ako dito," sabi niya habang bumababa. Mabilis siyang bumalik, dala ang isang maliit na thermos, 2 piraso ng tinapay at isang plastic na folder na kulay cream. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman ko ang katatagan na tumatagos sa mga simpleng bagay na iyon. "Inom ka muna." Ang salabat na may pandan na ibinuhos niya ay nagpakalma sa aking lalamunan. Pagkatapos naming uminom ng kalahating tasa, itinulak niya ang folder sa aking kandungan. "Hindi ito ang oras para sa mahabang kwento. Basahin mo na lang." Sa loob ay may mga nakaprint na larawan ng isang condominium unit na nakaharap sa dagat. Isang balkonahe na may salaming harang, maliwanag na sala, isang simpleng ngunit maayos na kusina. "Saan to?" tanong ko. "Sa Batangas, malapit sa isang marina." Sagot niya. "Malayo pa, pero makakarating tayo bago maghapon." Tinitigan ko ito ng mas matagal. Hindi ko kilala ang developer, ngunit mukhang alaga ang gusali. Ang pintura ng mga palapag ay hindi pa kumukupas. Isang swimming pool ang sumasalamin sa langit ng umaga. Sa sumunod na pahina ay may letterhead ng isang notaryo, isang proof of transfer at isang confirmation letter mula sa building administration. Sa ibaba ay nakasulat ang Unit 8B, 2-bedroom, fully furnished. Para kanino to? Halos hindi marinig ang boses ko. Huminga ng malalim si Mira. "Para sa iyo." Bayad na, walang hulugan. Itinuro niya ang isa pang papel. Isang patunay ng pagbubukas ng isang account sa isang pambansang bangko. "Ito ang iyong paunang ipon. 12 milyong piso, 7 bilyong talas. Ang ATM card ay makukuha bukas sa branch na malapit diyan." Tinitigan ko ang mga numero na parang napakalayo sa aking buhay. Matagal kong inisip kung may presyo ba ang isang pusong piniga tulad kagabi. Pagkatapos ay naramdaman ko ang ibang pakiramdam na lumalakas. Hindi galit, hindi hiya, kundi isang kakaibang ginhawa. Ibininalik ni Mira ang folder. "Huwag mong parusahan ang sarili mo sa pagtanggi. May panahon para tumanggap bilang paraan para makatayo." Inabutan niya ako ng tinapay at pinaandar muli ang makina. Muli kaming nilamon ng kalsada. Ang araw ay nagsimulang tumagos sa hamog. Ang mga truck ay nakahanay na parang mga pagong na matiyaga. Paminsan-minsan ay nag-uusap kami tungkol sa mga butas sa daan na tinapalan, tungkol sa mga tindahan ng prutas na nagsisimula ng magbukas. Ang mga palayan ay nakalatag na kulay matingkad na berde, ang mga ilog ay dumadaloy na kulay tsokolate, ang mga ibon ay tumatawid na parang mga palaso. Tinitingnan ko ang lahat ng iyon na may pasasalamat na hindi ko pa kayang bigkasin. Bago magtanghali, lumabas kami ng expressway at tinahak ang isang lumang kalsada sa bayan. Sinalubong kami ng Batangas ng maalat na hangin na iba sa hangin ng Maynila. Ang daungan ay tanaw mula sa malayo. Ang mga barko ay parang maliliit na bahay na matiyagang naghihintay. Binagalan ni Mira ang takbo nang pumasok kami sa Marina Complex.
May guwardiya sa post sa harap. Maayos ang kanyang uniforme. Ang name tag niya ay may nakasulat na Ramon. Magandang tanghali po, Ma'am Mira, sabi niya matapos tingnan ang isang listahan. Nalinis na po ang Unit 8B. Tumango si Mira. Ito ang ate ko, si Winnie. Lumingon si Mang Ramon sa akin, tumingin ng may paggalang ng walang anumang tanong. May malamig na pakiramdam na dumampi sa aking dibdib. Nagpark kami sa isang lugar na may nakasulat na reserved. Ang lobby ay amoy lemon. Ang mga kulay abo na sofa ay nakaharap sa isang salaming pader na nagpapakita ng sumasalamin na dagat. Sa reception, isang batang babae ang bumati. Ang pangalan niya ay Diane. Welcome po, sabi niya. Iniaabot ang isang manipis na folder na naglalaman ng access card, isang listahan ng contact ng mga technician at ang schedule ng ehersisyo para sa mga senior citizen sa maliit na hall sa ground floor. Narinig ko ang sarili kong nagsasabi ng salamat na parang isang taong humihiram ng boses ng iba. Huminto ang elevator sa 8th floor. Maliwanag at tahimik ang pasilyo. Ang pinto ng 8B ay bumukas sa isang maikling click. Sa loob, ang liwanag ay sumasalamin mula sa sahig na kahoy patungo sa mga dingding na kulay cream. Ang balkonahe ay nakaharap sa isang maliit at tahimik na bahagi ng dagat. Isang barge ang humihiwa sa tubig sa malayo, nag-iiwan ng isang linya ng bula. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa sliding door, itinulak ito at hinayaang pumasok ang hangin. Ang alat ay marahang kumagat sa dulo ng aking dila. Inilagay ni Mira ang maleta sa master bedroom, tiningnan ang mga gripo, kalan at saksakan. Pagkatapos ay tumayo siya sa gitna ng sala at tinitigan ako. Ito ang bahay mo, sabi niya. Ang tono ay matatag, ngunit mainit. Nagrenta ako ng unit sa tapat ng pasilyo, 8C, para sa ilang buwan. Para malapit muna ako hanggang sa maging stable ang lahat. Umupo siya, naghihintay. Hinaplos ko ang makinis na ibabaw ng mesa sa kainan at lumingon. Bakit ganito kalaki, Mira? Tanong ko. Hindi tungkol sa laki ng apartment, kundi tungkol sa kanyang ginawa. Pinag-cruise ni Mira ang kanyang mga kamay. Matagal akong nag-ipon. Alam kong hindi ka hihingi, kaya inihanda ko ng walang sinasabi. Ang buhay natin ay hindi laging nagbibigay ng oras para maghanda. Sa pagkakataong ito, hayaan mong ako ang maghanda. Ang kanyang mga salita ay hindi pasabog, ngunit lumapag na parang bato sa ilalim ng ilog na nagpabago sa agos. Matagal kaming nakaupo ng tahimik. Tanging ang tunog lang ng aircon ang humahaplos sa hangin. May iba pa, sabi niya pagkatapos, kinuha ang kanyang cellphone. Nakausap ko na si Gracia Reyes. Isang matagal na kaibigan. Abogado na siya ngayon. Darating siya sa Makalawa. Aayusin natin ang lahat ID, birth certificate, mga bank records, at maglalagay tayo ng notification kung may susubok na baguhin ang iyong mailing address. Pagkatapos ng nangyari kagabi, ayaw kong magkaroon ng anumang butas. Tumango ako. Ang salitang butas ay nagpaalala sa aking likod ng pintong isinara ni Renato kahapon. Ngunit dito, ang susi ay nasa aking kamay. Hindi ko alam kung paano magpasalamat, sabi ko. Ngumiti si Mira sandali. Ang manatiling buo ay sapat na. Naghanda kami ng simpleng tanghalian. Isang packed meal na binili ni Mira kanina. Mainit na sabaw ng gulay. Adobong sitaw. Kumain kami sa mesa malapit sa balkonahe. Ang hangin ay nagpapagalaw sa kurtina. Pagkatapos kumain, itinuro ni Mira ang ilang praktikal na bagay. Ang lokasyon ng pinakamalapit na klinika. Ang tindahan ng gulay na tapat sa timbangan. Ang palengke ng isda na matao sa umaga. Isinulat niya ang lahat sa isang piraso ng papel. Maayos, ang mga letra ay parang sulat ng isang estudyante. Nang magtatakip silim, tumayo si Mira para tumawid sa Unit 8C. Sa may pintuan, muli niya akong tiningnan. Isa pa. Ate, sabi niya. Simula ngayon, huwag mong sabihing nakikitira ka. Ikaw ang may-ari. Ikaw ang magpapasya kung sino ang pwedeng pumasok at sino ang hindi. Itinaas niya ang kanyang kamay sandali, isang maliit na paalam, at isinara ang pinto. Nakatayo akong mag-isa sa silid na amoy pintura pa. Sa labas, ang dagat ay nagbago ng kulay at naging medyo pilak. May isang bangkang dumadaan, may isang ibon na humihiwa sa hangin. Naglakad ako papunta sa mesa,
Binuksan ang unang drawer. May isang blankong kuwaderno na isiniksik ni Dian kanina. Ang nakasulat sa pabalat ay para sa mga bagong plano. Kumuha ako ng ballpen, dahan-dahang isinulat sa unang pahina. Ang anumang kinuha ay isang araw ibabalik. At sa ilalim nito, isinulat ko ang 3 salita. Tahanan, pangalan, direksyon. Mas malalim na pumasok ang hangin. Ang kurtina ay umumbok na parang dibdib na bagong natututong huminga. Sa pagtatapos ng araw, sa unang pagkakataon, naramdaman kong maaari akong pumikit ng walang takot na may aagaw sa susi mula sa aking kamay. Ang unang 2 araw ay ginugol ko sa maliliit na bagay. Pagpapatuyo ng tsinelas, pag-aayos ng damit, pagsasaulo kung nasaan ang mga switch ng ilaw. Sa ikatlong umaga, bumaba ako mag-isa sa maliit na hardin sa gilid ng pool. Dala ng hangin ang amoy ng alat at kaunting lansa mula sa dagat na may halong amoy pandan mula sa kantin. Isang ginang na, sa tingin ko'y kaedad ko ang nagyayang maupo. Nag-usap kami ng magaan tungkol sa presyo ng gulay sa palengke at sa iskediul ng aerobics na ginaganap tuwing Miyerkules. Kakaiba ang pakiramdam, nakaupo nang hindi kailangang pigilan ang mga salita. Pagbalik ko sa itaas, kumatok si Mira sa pinto, dala ang 2 balot ng mainit na pandesal. Mamayang hapon, magkakaroon tayo ng munting pagpapakilala, sabi niya. Hindi marami, yung mga tao lang sa palapag na ito at ang admin. Inayos na niya ang permit para gamitin ang multi-purpose room sa ground floor kahapon pa. Ganoon talaga si Mira. Laging isang hakbang na nauuna. Bago magdapit hapon, isinuot ko ang isang blasang matingkad na asul na binili ni Mira sa isang maliit na tindahan malapit sa lobby. Magaan ang tela nito. Tinatakpan ang braso nang hindi nakakainis. Inayos ko ang aking buhok at ipinit sa isang maliit na clip. Nang bumaba kami, maayos na ang multipurpose room. Ilang plato ng kakanin, mainit na tsaa sa isang malaking thermos, at mga upuang nakaayos, pabilog na nakaharap sa salaming bintana na nagpapakita ng kalmadong dagat. Hindi maraming bisita, mga 100 lang. May isang mag-asawang senior na magkahawak kamay, isang biyudong nakasuot ng manipis na barong, 2 retiradong guro na mahinang nagtatawanan. Si Dian, ang taga-lobby, ay pabalik-balik para siguraduhing hindi nauubusan ng laman ang mga baso. Binati niya ako ng mainit, ipinakilala ang bawat pangalan na agad ko namang nakalimutan, ngunit hindi ang pakiramdam. Palakaibigan ng hindi nang uusisa. Nakatayo ako malapit sa bintana, pinagmamasdan ang pilak na linya na iniiwan ng isang bangka sa malayo. Si Mang Ramon, ang guwardiya na bumati sa akin kanina sa post, ay pumasok sandali para sumilip. Matipuno ang kanyang katawan kahit maputi na ang buhok. Kumaway siya ng bahagya sa akin at lumapit. Nagsalita siya ng mahina para hindi makagambala. "Ginang," sabi niya, "kagabi po may nakita kaming isang tao na medyo matagal na nakatambay malapit sa mga mailbox. Hindi pamilyar ang mukha, huwag po kayong mag-alala. Dinagdagan na namin ang pag-iikot, pero kung may kahina-hinala, tawagan niyo lang po ako." Itinuro niya ang numero ng cellphone na nakadikit sa bulletin board. Kinunan ko ito ng litrato gamit ang aking lumang cellphone na nakakakuha pa rin ng litrato. "Salamat po, Mang Ramon," sabi ko. May kaunting kaba sa aking dibdib, ngunit mayroon ding pakiramdam ng seguridad dahil ang babala ay ibinigay ng walang drama. Tinapik ni Mira ng kutsara ang kanyang baso para makuha ang atensyon. Gusto ko lang sabihin, maikli niyang sinabi, na simula ngayon, ang ate ko, si Ginang Winnie, ay bahagi na ng lugar na ito. Hindi na kailangan ng kwento ng nakaraan, ang mahalaga ay sa hinaharap, magtulungan tayong magbantay sa isa't isa. Marahang palakpakan ang narinig, walang mahabang talumpati, walang tanong at sagot. May isang sumipol ng bahagya na nagpagaan sa suwasana. Tumango ako sa ilang mga mukha. Hawak ang tasa ng tsaa na parang angkla para hindi manginig ang aking mga kamay. Ang pinto sa gilid ay bumukas ng walang malakas na ingay. Lumingon ako dahil naramdaman ko ang paggalaw sa hangin. Si Renato ay nakatayo sa may pintuan, maayos na nakasuot ng plansadong polo shirt. Ang mukha na kilala ko ng higit sa kalahati ng aking buhay ay nagpakita ng isang malumanay na ngiti. Ang ngiting dati naghahatid ng report card, naghahatid tuwing Pasko.
Sa likod niya, si Maricel ay humakbang ng maiikli. Dala ang isang maliit na bag na kulay cream. Ang buhok niya ay maayos na nakatali. Mukha silang mga bisitang sigurado na ang kanilang pangalan ay nasa listahan ng mga imbitado. Sa loob ng aking katawan, may isang bagay na nanigas na parang kwerdas ng biolin na sobrang hinigpitan. Mabilis na kumilos si Mira, hindi nagmamadali. Ngunit tiyak, tumayo siya kalahating hakbang sa harapan nila, pinigilan sila ng isang kamay na hindi dumadampi. Hindi ko narinig ang lahat ng kanyang sinabi, ngunit nakita ko ang kanyang mga labi na bumubuo ng mga salitang matatag ngunit magalang. Ang lugar na ito ay para sa mga residente. Ang okasyong ito ay para lamang sa mga kapitbahay, hindi sa pamilyang dumarating ng walang paalam. Sumilip si Renato sa ibabaw ng balikat ni Mira. Tinitigan niya ako na parang gagawa ng isang lumang biro, na parang ang ulan sa gabi ng pagpapalayas ay hindi kailanman nangyari. Hinawakan ko ang gilid ng mesa. Tumango si Dian kay Mang Ramon. Pareho silang lumapit, hindi para manggulo, kundi para magbigay ng isang maayos na hangganan. Nagkaroon ng maikling pag-uusap. Halos walang boses. Itinaas ni Renato ang parehong palad na parang nagsasabing wala siyang masamang intensyon. Ipinanatili ni Maricel ang isang ngiti na tumatangging masira. Ang ilang mga bisita ay yumuko. Nagkunwaring nakatuon sa kanilang kinakain. Ngunit alam kong ang ilang mga mata ay pasimpleng sumusulyap. Pagkatapos ng 1 o 2 minuto na parang napakatagal, tumalikod sina Renato at Maricel. Hindi na lumingon si Maricel. Dahan-dahang nagsara ang pinto. Ang multipurpose room ay bumalik sa ihip ng aircon. Nagbuhos si Dian ng tsaa sa aking baso. Mahinang nagtanong, "Gusto niyo po ba ng asukal?" Umiling ako. Sapat na ang tamis sa aking lalamunan dahil sa biglaang ginhawa na bumaba na parang tubig ulan mula sa alulod. Bumalik si Mira sa aking tabi. Kumuha ng isang piraso ng prutas. Inaasahan kong susubukan nila, bulong niya, hindi para mag-udyok ng galit, kundi parang nagtatala ng panahon. "Handa ka na ba?" Tumango ako. Hindi isang senyales ng katapangan, kundi isang pagsang-ayon na hindi na muling umiwas. Sa isang sulok, si Mang Ramon ay nakikipag-usap sa janitor, marahil inaayos na itago ang recording ng CCTV sa pasilyo sa loob ng ilang araw. Nag-thumbs up siya sa direksyon ko. Isang senyales na kontrolado ang lahat. Nagpatuloy muli ang pagtitipon. Ang kwentuhan ay bumalik sa presyo ng sili at sa mga anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Tumango ako kung kinakailangan, sumagot kung tinatanong. Tinitigan ko ang aking plato para hindi mamasa ang aking mga mata. Pagkatapos ng pagpapakilala, sabay kaming sumakay sa elevator. Sa pasilyo, huminto sandali si Mira, tinitigan ang pinto ng 8B at 8C. Kaninang umaga, may nag-post sa isang Facebook group ng mga kapitbahay tungkol sa bagong address ni Ginang Winnie. Masyadong detalyado para sa isang estranghero. "Huwag kang mag-alala, inutusan ko na si Arman na hanapin ang bakas kung sino ang nagkalat," sabi niya. Si Arman, isang pangalan na ngayon ko lang narinig mula sa bibig ni Mira. Isa pala siyang pribadong investigador na kilala niya mula sa isa sa mga kasong panlipunan na dati niyang tinulungan. "Hindi natin kailangang gumanti, sapat nang alam natin kung saan umiihip ang hangin," dagdag niya. Sa loob ng bahay, matagal akong nakaupo, nang hindi binubuksan ang telebisyon. Umaalingaw-ngaw pa rin sa isip ko ang paraan ng pagtingin ni Renato, na parang sinusubukang i-reset ang orasan sa dingding para bumalik ang panahon. Kinuha ko ang kuwaderno sa drawer at nagdagdag ng isang pangungusap sa ilalim ng 3 salitang isinulat ko kahapon. Hindi ako nagmamakaawang maunawaan, hinihiling kong igalang. Pagkatapos isara ang libro, inilagay ko ang susi ng apartment sa isang maliit na plato malapit sa pinto. Isang bagong ugali, para lagi kong matandaan. Ito ang aking teritoryo. Dumating ang gabi nang walang ulan. Mula sa balkonahe, nakita ko ang mga ilaw ng barko na dahan-dahang gumagalaw na parang mga butil ng panalangin sa ibabaw ng tubig. Nagring ng isang beses ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Mira, "Matulog ka ng mahimbing. Simula bukas, aayusin natin ang mga dokumento. Sa makalawa darating si Gracia." Sumagot ako ng maikli, "Handa na." Pagkatapos ay pinatay ko ang ilaw sa kwarto, iniwan ang maliit na ilaw sa mesa.
Ang tunog ng dagat na kanina'y mahina ay malinaw ng naririnig ngayon, humahaplos na parang isang ina na nagpapatulog ng anak. Sa unang pagkakataon, hindi ko na sinuri ng 2 beses ang kandado ng pinto bago makatulog. 2 araw pagkatapos ng pagpapakilala, dumating si Mira mga alas 10 ng umaga. Dala niya ang isang makapal na folder, ilang sobre at isang tablet. Ang paraan ng paglalagay niya ng mga gamit sa mesa ay nagsasabing hindi ito simpleng balita. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanila, sabi niya ng diretsyo. Binuksan niya ang folder, mga photocopy ng screenshot ng mga pag-uusap, kopya ng isang email mula sa isang maliit na law office sa probinsya at mga tala mula kay Arman, ang investigador. Maikli at malinaw ang mga linya. Si Renato ay nagtatanong tungkol sa paglilipat ng kapangyarihan sa mga usaping sibil at pinansyal para sa mga magulang. Si Maricel, sa ibang pag-uusap, ay naghahanap ng serbisyo ng isang notaryo na pumupunta sa bahay sa pamamagitan ng isang online forum. Hindi pa ito opisyal na legal na hakbang, sabi ni Mira, pero malinaw ang direksyon. Darating sila dala ang mga papel na mukhang maganda, sasabihing para mapadali ang mga usaping medikal at pinansyal. Ang punto ay para pumirma ka. Tinitigan ko ang maliliit na letrang binilugan ng marker. May init na gumapang sa aking pisngi. Hindi hiya, kundi galit na matagal ng kinimkim. Isinara ni Mira ang tablet. Makinig ka sa akin. Kapag dumating sila, huwag mong isara ang pinto. Bubuksan natin. Pero may diskarte. Nang hapong iyon, nagpadala si Mira ng mensahe sa ilang kapitbahay. Isang paanyaya para sa isang simpleng merienda kinabukasan pagkatapos ng alas 3. Hindi marami. 4 na tao lang na nakipag-usap ng maayos kahapon. Sinabihan si Dian sa lobby. Kung darating si Renato o Maricel, paakyatin. Hayaan silang maramdaman na hindi sila pinipigilan, sabi ni Mira. Idinikit niya ang isang maliit na bagay sa ilalim ng mesang katabi ng sofa. Isang voice recorder na mukhang keychain. Hindi tayo naninilo ng sinuman, sabi niya. Nagtatabi lang tayo ng bakas. Kinabukasan, nakahain sa mesa ang mga plato ng kutsinta at empanada. Dumarating ang mga bisita. Pinuno ng kanilang mga boses ang silid na parang magaang hangin. Nag-usap kami tungkol sa presyo ng mantika, sa halalan ng mga opisyal ng asosasyon, at sa iskediul ng Zumba. Pagkalipas ng kalahating oras, tumunog ang doorbell. Hindi nagulat si Mira. Binuksan ko ang pinto. Si Renato ay nakatayo doon na may ngiting pilit. Nasa likod niya si Maricel, dala ang isang paper bag na may lamang garapon ng biskwit. Napadaan lang kami, sabi ni Renato, na para bang ang kondominium sa tabi ng dagat ay isang eskinita lang sa tabi ng kanilang bahay. Umatras ako ng isang hakbang, hinayaan silang pumasok para lahat ay malinaw sa isang maliwanag na lugar, hindi sa isang makitid na pintuan. Bumati sila sa mga kapitbahay ng may tamis. Umupo sa dulo ng sofa. Ang unang 5 minuto ay napuno ng mga pabalatbunga ang panahon, ang trapik at ang balita tungkol sa mga apo. Pagkatapos, lumapit si Renato. Inilagay ang isang asul na folder sa mesa. Ma, sabi niya sa akin, dinala namin ang draft ng isang kasunduan ng pamilya. Hindi ito malaking bagay para lang mas madali ang mga usaping pangkalusugan at pinansyal mo kung sakaling magkaroon ng emergency. Inusog niya ang folder. Ipinakita ang unang pahina na may titulong kasunduan sa pangangalaga at pamamahala ng ari-arian ng pamilya. Tinitigan ko ang papel sandali. Pagkatapos ay tumango kay Mira. Tumayo siya, naglakad papunta sa kanyang kwarto at bumalik dala ang isa pang folder na kulay dilaw. Interesante, sabi niya ng mahinahon. Dahil ang draft na dala ninyo ay eksaktong kopya, salita sa salita, ng ipinadala ni Renato sa isang law office sa Lucena, 3 araw na ang nakalipas. Itinaas niya ang kopya ng email na naprint ni Arman ang petsa, subject, kahit ang mga espasyo. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Renato. Sinusubukan pa rin ni Maricel na panatilihin ang kanyang ngiti. Tiningnan ako ni Mira, nagbigay ng isang banayad na senyas. Binuksan ko ang 2 pahina ng kasunduan. Sa gitna ay may isang talata tungkol sa pansamantalang kapangyarihan na, kung isasalin mula sa magandang pananalita nito, ay nagbibigay kay Renato ng karapatang kumilos sa ngalan ko sa mga pasilidad pangkalusugan.
Sa susunod na bahagi, mayroong tungkol sa pangangasiwa ng pondo para sa kapakanan ng pamilya na sa katotohanan ay nagbubukas ng access sa isang joint account. Ang lengguwahe ay hindi bastos, ngunit ang bitag ay maayos. Ipinatong ko ang dokumento sa aking kandungan, pagkatapos ay tumayo si Mira at binuksan ang recorder sa mesa. Isang maliit na galaw na parang nag-aayos lang ng keychain. Nagsalita siya ng medyo mas malakas, hindi sumisigaw, kundi para marinig ng malinaw ng mga bisita ang kanyang mga pangungusap. Mga ginoo at ginang, sabi niya, lumingon sa mga kapitbahay. Ito ay isang halimbawa kung paano ginagamit ang lengguwahe ng pamilya para ilipat ang susi mula sa kamay na dapat humahawak nito. Si Dian at ang dalawang kapitbahay na nakaupo sa silyang yantok ay natahimik. Naging tensyonado ang suwasana. Tumayo si Renato. Nagkakamali kayo ng intindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Gusto lang naming tumulong. Hindi na nag-iisa si inay. Tinitigan niya ako, nagmamakaawa o nagkukunwaring nagmamakaawa. Hindi ko na makilala ang pagkakaiba. Idinagdag ni Maricel, walang pilitan. Pwede niyo pong basahin ng dahan-dahan. Tinitigan ko ulit ang pahina. Ang papel ay maaaring itupi. Ang kapalaran, hindi. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang pinunit ang gitnang pahina na parang nagpupunit ng isang telang matagal nang nakatakip sa aking bibig. Maliit lang ang tunog ng pagpunit, ngunit parang napakalakas sa loob ng aking ulo. Sapat na ang nabasa ko, sabi ko. Ang tulong na naglilipat ng susi mula sa aking kamay ay hindi tulong. Tinitigan ako ni Renato na parang isang taong nawalan ng kapit. Inayos ni Maricel ang kanyang bag, sandaling nanginginig ang kanyang mga kamay. Itinuro ni Mira ang pinto. Si Mang Ramon, na kanina pa palang nakatayo sa dulo ng pasilyo dahil pinakiusapan ni Dian, ay lumapit ng may mga hakbang na hindi nagbabanta. Pakialis na po, sabi ni Mira. Magalang pa rin. Tumingin si Renato sa paligid. Nakita ang mga matang hindi galit ngunit hindi rin sumasang-ayon sa kanyang ginawa. Huminga siya ng malalim at lumabas. Sumunod si Maricel nang walang paalam. Nang magsara ang pinto, muling narinig ang tunog ng mga kubyertos. Nagsimula muling gumalaw ang mundo. Ang mga kapitbahay ay nagpaalam ng marahan, hinawakan sandali ang aking braso na parang nagiiwan ng isang maikling dasal. Nang walang tao na, pinatay ni Mira ang recorder, inilipat ang mga dokumento sa folder. Gagawin nila kahit ano, sabi niya. Nag-iiba lang ang anyo. Tumango ako. Alam ko rin, sagot ko. Ang pagkakaiba ngayon, mayroon na akong pahina para isulat ang lahat. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa aking kuwaderno. Ngayong araw, ang papel na nagtangkang bumura sa akin ay pinunit sa isang maliwanag na silid. Pagkatapos ay ginuhitan ko ito sa ilalim. Hindi ako umiyak. Mayroong pait sa pagod, ngunit mayroon ding kaluwagan. Sa balkonahe, ang tunog ng mga alon ay humahampas sa pader na pangharang sa alon. Matagal akong nakatayo, nararamdaman ang hangin na humahaplos sa aking buhok. Sa aking isip, inulit ko ang sinabi ni Mira. Huwag isara ang pinto, ngunit maghanda ng liwanag. Bukas daw, darating si Attorney Gracia Reyes. Bubuo kami ng isang kalasag na hindi nakikita ng mata, ngunit mararamdaman ng sinumang susubok na humipo ng walang pahintulot. 2 araw pagkatapos ng pulong na nagtapos sa punit na papel, sa 3 umaga, nang buksan ko ang pinto para kunin ang dyaryo, may nakita ako sa doormat. Isang bungkos ng mga bulaklak na tuberose sa isang salaming florera, walang card, walang pangalan. Ang matamis na amoy nito ay tumutusok na parang isang paghingi ng tawad na walang lakas ng loob na magsalita. Hinayaan ko lang ito doon hanggang tanghali. Pagkatapos ay ipinasok ko dahil naawa ako sa mga bulaklak. Si Mira na dumating sandali ay sumulyap lang at bumulong. Nagbago ng taktika. Huwag kang bibigay. Bago magdapit hapon, tumunog ang doorbell. Si Renato ay nakatayong mag-isa, walang dalang folder, hindi kasama si Maricel. Ngayon ay may dala siyang isang paper bag mula sa isang sikat na lechon manok restaurant sa bayan. Naisip ko lang, baka hindi ka pa nakapagluto. Ma, sabi niya, hindi ko inalis ang kadena ng pinto. Nag-usap kami sa makitid na siwang.
Nagkwento siya ng magaan tungkol sa panahon at sa traffic. Nagtanong kung komportable ba ako. Tumango lang ako at sinabi ng mahina, ilagay mo na lang sa bangko. Itinuro ko ang isang maliit na upuan sa pasilyo. Inilagay niya ang bag. Umatras, na parang hinihintay na buksan ko nang maluwag ang pinto. Hindi ko ginawa. Umalis siya na may ngiting, hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinabukasan bago magtanghali, si Maricel naman ang dumating. Dala niya ang isang bayong na may lamang mga gulay at sahog at isang libro ng mga resipe. Tulungan na lang kitang magluto mamaya, sabi niya. Ang kanyang boses ay magaan na parang isang matagal ng kapitbahay. Dati, lagi niya akong tinatawag na Tita Winnie. Ngayon, paulit-ulit niyang sinasabi ang ma, na parang umaasang bubuksan ng tawag na iyon ang pinto. Nakatayo ako sa likod ng pinto, sumisilip sa butas. Pagkalipas ng ilang minuto, sumuko siya, inilagay ang libro sa bangko at umalis dala ang kanyang bayong. Ang pattern ay naulit sa loob ng halos isang linggo. Minsan si Renato na may dalang prutas at tinapay, minsan si Maricel na may maliit na paso ng halaman o isang lumang litrato na isiniksik sa isang plastic folder. Si Renato noong bata pa, nakatayo sa tabi ko sa pampang ng ilog. Nagtatawanan kami. Ang sikat ng araw sa hapon ay humahaba sa tubig. Hindi sila sabay na dumarating, hindi rin masyadong madalas. Ngunit sapat na para maramdaman na ang bawat araw ay isang maliit na pagsusulit na paulit-ulit. Sa loob ng hamba ng pinto, ang maliit na recorder na bigay ni Mira ay laging handa, hindi para bitagin ang kanilang mga salita, kundi para makuha ang tono. Ang takbo ng usapan na laging patungo sa pagpapadali ng mga bagay-bagay, access kung may emergency, hindi na kailangang mag-alala sa gastos at bank account. Itinatala ko ang oras sa aking libro, petsa, oras, buod ng usapan, sino ang mas maraming sinasabi. Isang hapon, dumating si Attorney Gracia Reyes na may balita mula sa bangko. Mayroong request na baguhin ang iyong correspondence address, sabi niya, itinuturo ang isang nakaprint na log. In-apply ito gamit ang isang lumang contact number na dati mong ginamit maraming taon na ang nakalipas. Buti na lang, tinanggihan ng sistema dahil hindi tumutugma sa bagong data at dahil aktibo ang ating notification system. Tinitigan ako ni Gracia. Ito ay isang red flag. Hindi pa kalamidad, pero isang babala. Tinawagan ni Mira ang building admin para palitan ang susi ng mailbox kinabukasan at hiniling na lahat ng package para sa akin ay iabot sa lobby na may pirma. Kinagabihan, mga bandang 2:00 ng madaling araw, umalingaw-ngaw ang fire alarm sa pasilyo ng 8th floor. Nagbukasan ang mga pinto. Lumabas kami na hindi pa stable ang hininga. Walang usok, walang amoy na nasusunog. Tiningnan ng mga staff ang manual alarm button sa dulo ng pasilyo. May humila. Kinabukasan, ipinakita ni Mang Ramon kay Mira ang recording ng CCTV. Isang anino ng isang tao ang dumaan sa service corridor 20 minuto bago tumunog ang alarm. Hindi malinaw ang mukha, pero ang suot na asul na vest ay kamukhang-kamukha ng suot ni Renato noong araw ng pagpapakilala. Hindi nagbigay ng konklusyon si Mang Ramon. Sinabi lang, dagdagan namin ang pag-iikot sa mga oras na tahimik, ma'am. Kinahapunan, isang lalaking nasa 35 anyos ang dumating, maayos ang pananamit, dala ang isang folder na may nakasulat na serbisyo para sa pamilyang nag-aalaga ng senior. Sinabi niyang tinawagan siya ng pamilya para tingnan ang kahandaan ng mga emergency documents. Ang tono ng kanyang boses ay ginawang kalmado na parang isang nurse na nag-aalok ng kumot. Tinitigan ko ang folder sandali at sinabi ng maikli, "Salamat, may sarili na akong team." Hindi siya tumutol, yumuko lang at mabilis na nagpaalam. Pagkasara ng pinto, nagpadala ako ng mensahe kay Mira. Kinabukasan, nagsumite si Gracia ng isang formal na pagtutol sa local social welfare office at nagpadala ng sulat sa professional organization na sumasakop sa mga ganitong serbisyo. Hindi para makipag-away, paliwanag niya. Para lang magkaroon ng opisyal na tala kung magpapatuloy ang ganitong mga paraan. Nang gabi, umupo ako sa mesa. Binuksan ang condominium certificate of title mula sa folder. Kinapa ko ang nakaukit na selyo sa sulok. Malinaw ang tekstura nito. Binanggit ko ang aking pangalan ng mahina. Pinatitibay ito sa hangin. Hindi lang ito basta papel, pader ito. Ibinalik ko ang sertipiko.
Ikinandado ang drawer at nagtimpla ng tsaa. Ang isip ko ay hindi lumilipad. Sa halip, malinaw ang pakiramdam ko. Hindi sila nag-aayos ng relasyon. Naghahanap sila ng butas, anumang anyo nito. Ilang araw pa, may iba pang mga katok. Bumalik si Renato. Ngayon ay wala nang dala, humihingi lang ng kaunting oras para mag-usap. Hindi tayo okay, ma. Sabi niya mula sa siwang ng pinto. Alam kong lumampas ako sa linya. Gusto naming ayusin. Kung papayag ka, kahit man lang mailista kami bilang emergency contact, hindi naman para sa ano pa. Numero lang sa papeles. Handa na niyang ilabas ang isang manipis na folder mula sa kanyang bulsa. Binuksan ko ang pinto ng maluwag sa unang pagkakataon. Pinaupo siya sa dulo ng sofa. Habang ang recorder sa ilalim ng mesa ay tahimik na gumagana. Ang kanyang mga salita ay dahan-dahang gumapang. Access sa medical records kung kailangan. Pahintulot na maabisuhan kung may confinement, hindi gagalawin ang pera. Kinuha ko ang asul na folder na iyon, naglakad papunta sa kusina at inihulog sa basurahan. Tapos na ang pag-iisip ko, sabi ko nang bumalik. Tumayo si Renato, nanigas ang kanyang panga, pagkatapos ay lumambot muli. Si Mira ang nag-impluwensya sa'yo, bulong niya. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Hindi. Ikaw mismo ang nagturo sa akin kung paano tumingin. 2 araw pagkatapos, dumating si Gracia, dala ang kopya ng transcript ng ilang mga recording. Wala tayong mapupuntahan dito ngayon, sabi niya. Pero sa mga susunod na araw, kung may magtanong kung nasaan ang ebidensya, hindi natin kailangang alalahanin mula sa isip. Isinilid niya ang mga papel sa isang binder. Huwag kang matakot sa katahimikan, dagdag niya. Sa katahimikan, mas malakas na maririnig ang kanilang mga hakbang. Tumango ako. Nang gabi, nagdagdag ako ng listahan sa aking kuwaderno. Mga sinubukan nila. Paano sila nabigo? Ano ang hindi mapapatawad? Ang hangin mula sa dagat ay nagdala ng amoy ng asin na manipis. Tulad ng isang maliit na pangako, ang tubig ay patuloy na gagalaw, ngunit ang batong itinayo ng maayos ay mananatili. Nang umagang iyon, habang nagiinit ng tubig para sa tsaa, may nakita akong isang puting sobre na isiniksik sa ilalim ng pinto. Walang selyo, walang pangalan ng nagpadala. Parang isang aninong sadyang ayaw magpakilala. Hindi ito kasing gaan ng isang greeting card. Sa loob ay may ilang makakapal na papel. Umupo ako sa mesa, huminga ng malalim, at binuksan ito 6 na pahina. Siksik ang mga letra, malamig ang lengguwahe. Ang buod. Sina Renato at Maricel ay nagbabalak na mag-file ng petisyon para sa guardianship sa korte sa dahilang ako ay nakakaranas na raw ng paghina ng memorya at gumagawa ng mga desisyon sa pananalapi na hindi matalino. Isinulat nila na para bang ang pagbili ko ng kondominium at ang pag-aayos ng aking ipon ay mga mapanganib na kilos at kailangang panghimasukan ng pinakamalapit na pamilya para sa aking kaligtasan. Binasa ko ng dahan-dahan. 1, 2, 3 beses. Walang luha. May isang maliit na tawa na lumabas ng walang tunog. Naalala ko, maraming taon na ang nakalipas. Noong ako ang humahawak ng libro ng gastos ng isang maliit na klinika kung saan ako nagtrabaho, inaayos ang pagbili ng gamot, nagbabayad ng sahod ng mga guwardiya, hinaharap ang mga huling bayad ng insurance. Naranasan ko ang mga krisis, bumuo ng budget mula sa mga tira-tira, at ngayon, inaakusahan ako ng aking anak na pabaya dahil lang sa tumayo ako sa sarili kong mga paa. Tinawagan ko si Mira. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nararamdaman ko ang ugat sa likod ng kanyang kahinahunan. Hintayin mo ako diyan. Darating ako, sabi niya. Bago magtanghali, dumating si Mira kasama si attorney, Gracia Reyes. Dala nila ang isang asul na folder na naglalaman ng isang maayos na bundle, isang protective response package na sinimulan na pala nilang buuin mula pa noong nakaraang linggo. Para lang maging handa, inilabas ni Gracia ang mga papel. Inayos ang mga ito na parang mga plato sa hapagkainan. Itong petisyon nila, sabi ni Gracia, marahang tinapik ang aking sobre. Ang lengguwahe ay parang kinopya lang sa internet. Maraming termino na hindi angkop sa konteksto ng Pilipinas. May mga binabanggit na probisyon ng batas na hindi naman tugma.
May isang pangungusap pa nga na tumutukoy sa isang ahensya na wala naman dito. Itinuro niya ang isang talata na bumabanggit sa Family Authority sa isang kakaibang paraan. Hindi ito maliit na bagay, patuloy niya. Pero hindi rin ito isang bagay na dapat magpayanig sa iyo. Ito ay isang taktikang pananakot. Nagdagdag si Mira ng ilang pahina. Ang transcript ng mga recording mula sa mga pagbisita ni Renato, mga screenshot ng mensahe ni Maricel sa isang taong nag-aalok ng serbisyo ng notaryo na pumupunta sa bahay, mga tala ng oras mula sa mga pagbisita na laging patungo sa paghingi ng access. Mayroon ding photocopy ng sinumpaang salaysay ng mga kapitbahay na nakasaksi noong hindi ako pinapasok sa gitna ng ulan. Si Aling Tasing ay pumirma ng may matatag na sulat kamay. Inayos ni Gracia ang lahat na may maayos na index. Hindi para manakit ngayon, paliwanag niya, kundi para magpatibay bukas kung talagang dadalhin nila ito sa korte. Kailangan natin ng medical records, sabi ni Mira. Tumango ako. Nang hapong iyon, pumunta kami sa isang klinika malapit sa palengke na inirekomenda ni Mira. Si Dr. Santos ay magiliw na tumanggap sa amin. Sinuri niya ang aking presyon ng dugo, mga reflex at paningin. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng isang simpleng cognitive test, pagsasaulo ng 3 salita, pagkopya ng mga simpleng hugis, pagbanggit ng araw at petsa, pag-compute ng walang papel, walang kakaiba. Ngunit lahat ay nagpatibay. Ginang Winnie, para sa edad ninyo, napakabuti nito, sabi ni Dr. Santos habang isinusulat ang mga resulta. Nagdagdag siya ng payo. Maglakad sa umaga ng 30 minuto, uminom ng sapat na tubig. Huwag kimkimin ang galit ng matagal para mahimbing ang tulog. 2 araw pagkatapos, dinala ko ang kumpletong resulta sa isang malinaw na folder. Ang presyo ng dugo ay stable, ang blood sugar ay kontrolado, ang cognitive function ay mahusay. Ipinakopya ni Gracia ng 3 beses. Isa para sa file, isa para sa korte kung kakailanganin. At isa, kung papayag po kayo, ipapadala natin ng direkta kay Renato, sabi niya. Tumango ako. Ipadala ninyo, sabi ko. Walang dagdag na sulat, walang matalas na salita. Hayaan ang mga numero at ang pirma ng doktor ang magsalita. Nang hapong iyon, naghanda si Mira ng isang maikling sulat ng tugon. Ang tono ay magalang ngunit matatag. Sinasabi na ako ay nasa mabuting kalagayan na lahat ng aking usaping pinansyal ay pinamamahalaan ko ng mag-isa batay sa aking sariling pagpapasya. At kung sinumang partido ang susubok na gamitin ang pangalan ng pamilya para asikasuhin ako ng walang pahintulot, ang kilos na iyon ay itatala bilang isang pagtatangkang pumasok ng walang karapatan. Dinala ni Gracia ang kopya ng sulat sa admin ng condominium para maintindihan ng mga staff ang mga limitasyon at nag-iwan ng isang abiso sa opisina ng asosasyon. Hindi para ipahiya ang sinuman, kundi para malaman ng aming maliit na komunidad kung nasaan ang linya. Ilang araw matapos kong ipadala ang medical records, katahimikan ang bumalot sa mga araw. Walang katok sa pinto, walang paso ng halaman, walang tawag mula sa hindi kilalang numero. Ang katahimikan ay madalas na nakakatakot para sa isang taong kasasaktan lang. Para sa akin ngayon, ang katahimikan ay parang isang blankong pahina na naghihintay na sulatan. Pinuno ko ito ng mga simpleng bagay, pagwawalis ng balkonahe, pag-aayos muli ng mga plato, pagtawag kay Aling Rosie sa panaderya sa dulo ng kalye para lang magpasalamat dahil ang kanyang tinapay ay nakatulong sa almusal ko kahapon. Nang gabi, nag-text si Mira. Kung tahimik, huwag maging kampante. Ang katahimikan ay isang kasangkapan din. Nag-aayos tayo sa loob nito. Kinabukasan, tinapik ni Gracia ang aking balikat. Naabisuhan ko na ang clerk of court sa Regional Trial Court. Hindi opisyal na report. Sinabi lang na kung mayroong anumang petisyon para sa guardianship sa pangalan ninyo, pakitandaan na kayo ay kinakatawan ng isang abogado at handang humarap. Ang layunin ay para walang bigla ang pagtawag na hindi namin alam. Tumango ako. Ang kanilang mga kilos ay rasyonal, kalmado, hindi nag-iimbita ng gulo. Ang paraang ito ay mas akma sa akin. Hindi ako magaling makipag-away, ngunit kaya kong maglagay ng bato isa-isa para gumawa ng pader. Nang gabing iyon, pagkatapos ng huling panalangin, kinuha ko ang kwaderno mula sa drawer. Muli kong binuksan ang pahinang may pamagat na 3 salita.
tahanan, pangalan, direksyon. Sa ilalim nito, isinulat ko, ang buhay ko ay hindi isang kama na maaaring ilipat ng walang tanong. Kung may humipo, hayaan ng batas at liwanag ang magsalita. Dinala ng hangin ang amoy ng asin sa loob ng silid. Ang mga ilaw ng barko ay gumagalaw na parang mga butil ng dasal sa linya ng tubig. Dahan-dahan kong isinara ang bintana, binuksan ang ilaw sa pagtulog, at sa loob ng ilang sandali, hinayaan kong pakinggan ang sarili kong tibok ng puso. Isang patunay na narito pa rin ako. Buo pa rin. At napili ko na kung saan tatayo. Isang linggo matapos naming sagutin ng mahinahon ang sulat tungkol sa guardianship, nagsimula akong masiyahan sa simpleng umaga pagwawalis ng balkonahe, pagpapatuyo ng basahan, at dahan-dahang paglalakad sa pasilyo. Ang katahimikan ay parang bagong tela, medyo matigas pa, ngunit malinis. Nang tanghali, tumunog ang cellphone ni Mira. Binasa niya ang mensahe, bahagyang gumalaw ang kanyang kilay. Mayroong request na baguhin ang beneficiary sa isa sa mga account mo, sabi niya. In-apply sa telepono gamit ang isang lumang numero na dati nang nakarehistro. Si Nika, ang bank officer na nag-asikaso ng ATM mo, ang nagpadala ng balita. Ang tumawag ay nagpakilalang ikaw, isinulat ni Nika. Pero hindi tumugma ang mga sagot sa verification questions. I-freeze namin ang request at itatala ito. Umupo ako, hindi nagulat, kundi naramdaman na mas lalong lumilinaw ang linyang kanilang tinatawiran. Tumawag pabalik si Mira sa bangko, nagpasalamat kay Nika at nag-set ng meeting kinabukasan. Sa bangko, maliwanag ang silid, malamig ang aircon, may mga poster ng educational plan sa dingding. Si Nika ay bata at may malinaw na mga mata. Ipinaliwanag niya ang bagong idinagdag na proseso. Isang double-check na alert kung may sensitibong request at isang karagdagang code na kami lang dalawa ang nakakaalam. Naglagay din kami ng restriction, sabi niya, na anumang request para sa pagbabago ay dapat personal ninyong gawin dito dala ang inyong orihinal na ID. Pumirma ako sa form. Ang pakiramdam ay parang nagsasara ng trangka mula sa loob, hindi mula sa labas. Nang hapon, ipinakita ni Mira ang screen ng kanyang cellphone. Si G. Ardian mula sa Land Registration Authority ay nagpadala ng notification na isine-et up niya ilang linggo na ang nakalipas. Kung may anumang pagtutol, pagrepaso, o ibang tala na may kinalaman sa aking condominium certificate of title, makakatanggap kami ng balita. May isang taong nagtanong tungkol sa posibilidad ng pagtatala ng isang family dispute, isinulat ni Ardian. Walang opisyal na papeles, tanong lang sa information desk, pero para sa amin, malakas na iyon. Nagpadala si Mira ng maikling sagot, nagpapasalamat at binibigyang diin na malinaw ang pagmamay-ari nang walang anumang problema. Hindi na lang ito tungkol sa pera, sabi ko ng gabing iyon sa balkonahe. Tungkol na ito sa pagbura sa akin mula sa papel. Tumango si Mira. Kaya babaguhin natin ang anyo ng ating kalasag. Kinabukasan, dumating si Attorney Gracia Reyes, dala ang isang draft ng isang dokumentong pinatibay ng notaryo. Ang Kahaya Foundation for Seniors ay opisyal nang naitatag. Ang totoo, matagal na niyang inihanda ang balangkas, ngayon ay pinino na lang. Ang aking mga ari-arian ay iniugnay sa isang mekanismo na hindi maaaring baguhin o bawiin ng sinuman nang walang pahintulot ng isang Independent Board of Trustees. Kung sakaling pumanaw kayo balang araw, paliwanag ni Gracia, ang natitirang pondo ay hindi mapupunta sa pag-aagawan, kundi direkta itong magiging pondo para sa mga programa legal aid para sa mga senior, skills training, at isang mobile health clinic. Binasa ko ng dahan-dahan. Walang malalaking numero na ipinagyayabang, kundi mga malinaw na patakaran at daloy. Ibig sabihin ba nito, wala talagang makukuha si Renato? Tanong ko sa wakas. Lumingon si Mira. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit hindi matigas. Ang may karapatan sa buhay mo ay ikaw. Ang mana ay hindi kung ano ang inaakala ng mga taong nararapat nilang matanggap, kundi kung ano ang iyong ipinapasya ng may malinaw na pag-iisip. Isinara ko ang folder. May kaunting kirot, ngunit mas maraming kapayapaan. Pagkatapos ay naglabas si Gracia ng isa pang bundle. Mga sinumpaang salaysay ng mga saksi. Si Mang Cardo,
ang may-ari ng dati kong inuupahang apartment, ay sumulat tungkol sa mga gabi kung kailan ako pinalayas mula sa pinto ni Renato nang walang pakialam. Si Nurse Yoli, isang nurse sa health center, ay itinala na noong nahulog ako at nagkapasa sa tuhod. Walang pamilyang dumating para sunduin ako. Si Aling Tasing, isang matagal ng kapitbahay, ay ikinuwento kung paano ako naghintay sa terasa ng maraming oras sa gitna ng ulan, yakap ang isang plastic folder, nanginginig sa lamig. Ang mga kamay na iyon ay sumulat ng walang galit, nagtatala lamang. Maayos itong pinagsama-sama ni Gracia, nilagyan ng selyo mula sa barangay hall para sa bawat salaysay. Kung sakaling may gustong baliktarin ang kwento, hawak natin ang timeline. Sabi niya, isang araw pagkatapos makumpleto ang lahat ng dokumento, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Renato. Maikli ang pangungusap na parang nakayuko. Nag-iimbita para sa isang hapunan sa linggo, alas 6, sa kanilang bahay. Namimiss ka na ng mga bata, isinulat niya. Gusto naming magsimula muli. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo na parang napakatagal. Nagpadala ako ng mensahe kay Mira. Maikli ang sagot. Kung handa ka ate, pumunta ka. Huwag tayong tumakbo sa entablado, pero dalhin natin ang sarili nating script. Nang linggo ng hapon, pinili ko ang isang simpleng bestida na kulay matingkad na asul at isang lumang batik na tela na binili ko noon sa isang pagtitipon sa aming lugar. Ang aking lumang relo, regalo ng yumaong asawa ko sa aming anibersaryo, ay isinuot ko muli. Sa loob ng aking bag, hindi pulbos o candy ang inilagay ko, kundi isang sobre na naglalaman ng kopya ng addendum mula kay Gracia. Isang hindi mababagong pagpapatibay na ang bahay, ang ipon, at ang karapatang gamitin ang aking pangalan sa mga gawaing panlipunan na may kaugnayan sa foundation ay hindi maaaring ilipat sa sinuman maliban para sa interes ng mga programa. Hindi para manggulat, kundi para magbigay liwanag. Inihatid ako ni Mira hanggang sa gate ng subdivision ni Renato pagkatapos ay umalis. Maghihintay ako sa karinderya, sa tapat. Mag-text ka lang pagtapos na. Sa terasa ng bahay, dilaw ang ilaw ng parol. Ang mga apo kong sina Wanda at Barry ay maayos na nakaupo. Mukhang bago ang kanilang mga damit. Ang kanilang mga mata ay naguguluhan, ngunit magalang. Sinalubong ako ni Maricel na may ngiting hindi pantay. Ang hapagkainan ay inihanda para sa 6 na tao. Ang mga ulam ay halatang pinaghirapan. Nag-usap kami ng pabalat bunga tungkol sa mga grado sa eskwela, sa scouting at sa plano para sa bakasyon. Sumagot ako ng sapat, kumuha ng gulay kung kinakailangan. Walang bumanggit sa gabing maulan sa harap ng pinto. Walang bumanggit sa punit na asul na folder. Nang dumating ang panghimagas, huminga ng malalim si Renato na parang magsisimula ng isang pag-amin. Ayaw kong magsisi. Ma, sabi niya. Pamilya tayo. Maraming desisyon noon ang ginawa habang mainit ang ulo. Baka mayroon tayong pwedeng pag-usapan ulit. Halimbawa, tungkol sa mga arrangement. Kinuha ko ang sobre mula sa aking bag. Inilagay ito sa gitna ng mesa. Bago tayo mag-usap tungkol sa pag-uusap ulit, may gusto akong sabihin, sabi ko. Hinayaan ko siyang buksan ito. Sa loob ay ang addendum na may pirma, selyo at nakarehistro sa notaryo. Binasa ito ng mabilis ni Maricel. Nanigas ang linya ng kanyang labi. Tinitigan ko silang dalawa. Ang aking boses ay hindi tumaas, ngunit hindi rin nanginginig. Pinili ko na ang kapayapaan. Ang kapayapaan para sa akin ay nangangahulugang malinaw, wala ng mga pinto sa likod, wala ng access, nang walang pahintulot. Walang sigawan ng gabing iyon. Tanging ang mga kutsara na hindi na kumaskas sa mga plato. Nagpaalam ako ng mas maaga kaysa sa plano. Sa labas, mas magaan ang hangin. Tinitigan ako ni Mira mula sa bangko ng karinderya. Tumayo siya nang walang tanong. Sa biyahe pa uwi, hindi kami gaanong nag-usap. Sa aking kandungan, ang blankong sobre ay nakalatag na parang balat ng sibuyas na natapos ng alisan. Bukas ng umaga, naisip ko, didiligan ko ang mga bulaklak sa balkonahe. At kung ang hangin ay magdadala ng amoy ng asin na mas matalas kaysa dati, hayaan na. Isinara ko na ang lahat ng butas na kailangang isara. 3 araw pagkatapos ng hapunan sa bahay ni Renato, dumating ang umaga na may tunog ng mga batong nagigiling sa ilalim ng gulong.
Sumilip ako sa siwang ng kurtina. Nakahinto sa ibaba ang kotse ni Renato. Matagal siyang nakaupo, nakatingin sa manibela na parang isang taong nakalimutan ang direksyon. Bumaba siya, naglakad-lakad, pagkatapos ay kumatok ng isang beses sa pinto ng aking apartment. Hindi malakas. Hindi ko binuksan. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis siya. Mga 10 minuto pagkatapos, tumunog ang aking cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-iwan siya ng isang maikling voice message. Sabi niya, iginagalang niya ang aking desisyon. Humihingi ng oras para lumamig ang lahat. Nang hapon, payapa ang suasana sa pasilyo. Ngunit ang pakiramdam ko ay parang nakakakita ng mga ulap na kumakapal sa malayong dagat. Mukhang maliit, ngunit mabigat. Bago magtanghali, tumawag si Mira. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may isang bagay sa likod nito. May balita mula sa isang kakilala sa korte, sabi niya. Si Renato at Maricel ay nag-file ng bagong petisyon. Gusto nilang suriin muli ang iyong kakayahan, pero ngayon, ginagamit nila ang foundation bilang dahilan, na para bang ikaw ay naiimpluwensyahan, pinagsasamantalahan, kaya ang iyong mga kilos ay hindi na malaya. Tumahimik ako, hinayaang lumapag ang mga salitang iyon. Sasagutin ba natin ngayon? Tanong ni Mira. Tumingin ako sa mesa, nakita ang anino ng tasa ng tsaa sa ibabaw nito. Huwag pa! Sagot ko. Hayaan natin silang gumalaw pa ng kaunti. Minsan, ang mga tao ay naghuhukay ng sarili nilang libingan kung hindi tayo sasabay sa pagsigaw. Kinabukasan, sa halip na pumunta sa opisina ng abogado, naglakad ako papunta sa panaderya ni Aling Rosie. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at itim na kape ay sumalubong na parang isang yakap. Aling Rosie. Sabi ko, may gusto akong imungkahi. Umupo kami sa isang bangkong kahoy, binuksan ang isang kuwaderno. Ikinuwento ko ang plano para sa isang open house, isang simpleng tanghalian, isang seminar tungkol sa batas para sa mga senior, libreng konsultasyon tungkol sa mga pangunahing dokumento, at isang maliit na workshop para sa pagsusulat ng mga personal na liham. Tinitigan ako ni Aling Rosie ng matagal, pagkatapos ay ngumiti ng malapad. Dalhin mo ang materyales. Ako ang bahala sa lugar at sa pag-aanunsyo, sabi niya. Nang hapong iyon, isang kabataan na tumutulong sa foundation ang dumating dala ang disenyo ng poster. Nagdikit kami ng mga flyers sa health center, sa library, sa daycare at sa kapilya. Walang labis na salita, petsa, oras, at ang pangungusap lang na, halina. Matuto tayong pangalagaan ang ating sarili ng sama-sama. Ang unang event ay ginanap namin sa Barangay Hall, 2 kanto mula sa opisina ng insurance kung saan nagtatrabaho si Renato, nakahanay ang mga plastik na upuan. Mahigit 100 tao ang dumalo. Mga lola na may kupas na bestida, mga lolo na naka-shorts, mga nanay na arawan ang trabaho. Naghanda kami ng lugaw at mineral water. Si Attorney Gracia Reyes ang nagsalita tungkol sa pirma, special power of attorney, at kung paano tumanggi ng magalang ngunit matatag. Isang volunteer mula sa health center ang nagpaliwanag kung ano ang dapat nasa isang emergency wallet. Walang mataas na entablado, walang malakas na musika, tanging mga boses na nagpapalakas sa isa't isa. Kinabukasan, nagsulat ng maikling balita ang lokal na pahayagan. 2 araw pagkatapos, isinahimpapawid ng community radio ang isang usapan sa umaga tungkol sa mga empowered seniors. Wala akong anumang komento. Ang aking presensya lamang ay sapat ng sagot. Nang hapong iyon, dumaan si Gracia na may ibang balita. Nagkonsulta sila sa pangalawang abogado. Sabi niya, isa na mahilig sa maingay na estilo. Huminga ako ng malalim. Sige, sabi ko. Isara pa natin ang pinto. Inilabas ko ang isang folder mula sa drawer, ang mga dokumento na inihanda ko para sa board ng Kahaya Foundation. Ang chairman ng board ay dumating ng gabing iyon, umupo sa mesa, nakinig ng hindi pumuputol. Gusto kong pirmahan ang isang protective clause, sabi ko, para anumang may kinalaman sa aking pangalan at ari-arian sa ilalim ng foundation ay hindi maaaring baguhin, ilipat, o ibenta ng walang buong pahintulot ng board. Binasa ni Gracia ang bawat probisyon. Ang bahay na tinitirhan ko,
Ang ipon na inilaan ko para sa mga programa, kahit ang karapatan sa pangalan para sa mga gawaing panlipunan lahat ay napasailalim sa probisyong pangseguridad. Sinasara ninyo ang lahat ng pinto, sabi ni Gracia matapos kaming maglagda. Hindi para ikulong ang sarili. Dugtong ko. Para siguraduhin na ang hangin ay papasok lamang sa mga bintanang pinili natin. Nang linggo ng tanghali, tumunog ang doorbell ng apartment. Sa pintuan ay nakatayo ang isa pang manugang ko, ang asawa ng isa ko pang anak, dala ang isang bungkos ng artipisyal na bulaklak. Malungkot ang kanyang ngiti. Hindi ko po alam ang tungkol sa bagong petisyon, sabi niya agad nang buksan ko ang pinto. Sa ngalan ng Diyos, hindi ako kasali. Gusto ko lang bumalik sa dati ang lahat. Kung may kailangan kaming pirmahan para ipakita ang aming suporta, gagawin namin. Pumasok siya nang luwagan ko ang pinto. Pinaupo ko siya sa sofa nang hindi nag-aalok ng anuman. Nanahimik kami sandali. Tumingin siya sa paligid ng sala. Marahil naghahanap ng pwedeng pag-usapan. Stress na stress si Renato, sabi niya sa wakas. Halos pabulong ang kanyang boses. Hindi siya kumakain, hindi natutulog. Magulo ang trabaho niya. Minsan, sinisisi niya ako. Sabi niya, ako raw ang nag-udyok. Samantalang gusto ko lang na hindi magkawatak-watak ang pamilya. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa kanyang mukha, nakita ko ang pagod ng isang taong sanay na maging tagapagdala ng mensahe. Naiintindihan kong pagod ka, sabi ko ng mahina. Pero ang pagod mo ay hindi ko problema. Dati, ang pagod at lamig ko ay hindi ninyo rin problema. Hinawakan niya ang mga bulaklak. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali. So, wala na tayong maayos? Tanong niya. Nasa pagitan ng tanong at kawalan ng pag-asa. Maaari nating ayusin ang paraan ng pag-iisip. Sagot ko. Unawain na ang access ay hindi automatikong karapatan dahil sa dugo. Intindihin na ang pangangalaga ay hindi dapat maging maskara para mangagaw. Kumapal ang katahimikan. Sa labas, ang tunog ng maliliit na alon ay parang isang taong nagwawalis. Tumayo siya. Humihingi ako ng tawad, sabi niya sa wakas. Kung sa hinaharap, may kailangan kaming gawin para patunayan na wala kaming masamang intensyon. Wag na, putol ko ng malumanay. Ang kailangan ninyong gawin ay huminto sa pagtulak ng pintong hindi sa inyo. Yumuko siya at naglakad papunta sa pinto. Bago lumabas, lumingon siya sandali. Hindi ka galit? Nagalit ako dati, sabi ko. Ngayon, tapos na ako. Nang gabi, binuksan ko ang bintana. Dinala ng hangin ang tunog ng isang bangkang dumadaan. Mahina, na parang isang dasal. Binuksan ko ang isang maliit na ilaw, umupo malapit sa balkonahe. Walang pakiramdam ng panalo na umaapaw, walang galit na nagiinit, tanging isang kapayapaan na dahan-dahang pumupuno sa silid na parang tubig na pumupuno sa isang banga. Sa aking kwaderno, isinulat ko ang isang pangungusap. Kung sila'y tumatakbo, hayaan mo. Ang daang pinili nila ay maaaring patungo sa bangin na sila mismo ang humukay. Pagkatapos ay nilagyan ko ito ng tuldok. Matatag. Tulad ng isang pintong sa wakas ay nagsara na ang susi ay nasa aking panig. Lunes ng tanghali, ang tawag mula kay Mira ay dumating na parang 3 katok sa pinto ng aking kaluluwa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nahuli ko ang hiblang naninigas. Lumabas na ang iskediul ng hearing, sabi niya. Huwebes ng umaga sa Regional Trial Court. Mabilis silang kumilos, siguro kampante. Huminto siya sandali. Pagkatapos ay nagpatuloy, pero naging pabaya sila. May malaking butas. Naghintay ako. Ang mga dokumentong isinampa nila ay may kasamang isang special power of attorney na para bang binigyan mo sila ng kapangyarihan na baguhin ang Articles of Incorporation ng Foundation. May pirma ni Winifreda Santos doon. Isang pirma na hindi sa iyo. Hindi yumanig ang mundo. Sa halip, naging malinaw ito. Paano natin nalaman? Tanong ko. 2 bagay, sagot ni Mira. Una, si attorney. Johan, ang notaryo na ginamit ang pangalan, ay may tala ng isang meeting sa parehong petsa hindi meeting ng foundation, kundi pagpapatibay ng isang deed of sale ng ibang pamilya. Handa siyang gumawa ng sinumpaang salaysay na walang nangyaring pagpirma ng dokumento ng foundation mo sa opisina niya sa araw na iyon.
Pangalawa, humingi na si Arman ng isang forensic examination ng dokumento. Ang paunang resulta ay nagpapakita na ang selyo at pirma ay copy-paste mula sa isang lumang dokumento. May bakas ng digital editing na hindi dapat naroon. Kinabukasan, sinundo ako ni Mira papunta sa opisina ni Attorney Johan. Hindi malaki ang kanyang opisina, amoy bagong papel at manipis na kape. Itinuro ni Attorney Johan ang kanyang daily planner. Sa petsang binanggit sa dokumento, "Nasa labas ako ng bayan para sa isang seminar," sabi niya, at pagkatapos ay pumirma sa isang sinumpaang salaysay. Ipinakita niya ang kanyang digital archive. Ang serial number ng dokumentong ginamit ay para pala sa ibang kaso. Kung may magsasabing nandoon ako, hindi iyon totoo, diin niya. Nang hapon, dumating si Gracia dala ang unang forensic report. Inilatag niya ito sa mesa, binuksan pahina sa pahina. Ang hindi pagtutugma sa kapal ng mga linya sa pirma, ang pixel shift sa selyo, at ang pinaka-nakakahiya para sa gumawa nito ang metadata ng dokumento ay nagpapakita na ginawa ito sa oras na iba sa oras ng meeting na sinasabi nila. Sa sumunod na pahina ay may larawan ng isang coffee shop sa Intramuros na sinabing lugar ng pagpupulong ng board. Sa petsang iyon, ang coffee shop ay sarado para sa renovation. Kitang-kita ang bakod na yero at ang anunsyo mula sa management. Hindi lang sila nagsinungaling, sabi ni Gracia. Tamad silang mag-research. Pinagsama-sama ni Mira ang mga dokumentong iyon sa isang petisyon sa korte, isang pagtutol sa petisyon para sa guardianship na may kasamang aligasyon ng pamemeke at maling testimonya. Bukod dito, nagpadala rin siya ng kopya sa pulisya at sa piskalya sa pamamagitan ng kanilang consultation channel. Hindi pa isang buong criminal case, kundi isang request para sa investigasyon. Dahil may kinalaman ito sa isang social foundation, may espesyal na atensyon ang ganitong kaso, sabi ni Mira. Huwebes ng umaga, maaga akong dumating. Hindi malaki ang korte, mga bangkong kahoy, isang aircon na umuugong. Si Mira ay nakaupo sa tabi ko, si Gracia sa kabila. Maayos ang kanyang mga folder. Sa harap na hanay, magkatabing nakaupo sina Renato at Maricel. Si Renato ay nakatingin ng diretsyo. Si Maricel ay abala sa pag-aayos ng buhok, binuksan ang session. Ang abogado ni Renato ang unang nagsalita, inuulit-ulit ang mga pariralang financial confusion at malakas na impluensya ng ibang tao. Tumayo si Gracia pagkatapos. Malinaw ang kanyang boses, walang paligoy-ligoy. Inilatag niya ang resulta ng cognitive test mula kay Dr. Santos. Pagkatapos, ang mga kontradiksyon. Sa naunang pagtatangka, sinulat ng panig ni Renato na ako ay may kakayahan pa ring gumawa ng desisyon, ngunit kailangan lang gabayan. Ngayon, para sa ibang interes, sinasabi nilang hindi ko na kayang alagaan ang sarili. Hindi tinaasan ni Gracia ang kanyang boses. Itinuro lamang niya ang mga talatang magkasalungat. Pagkatapos ay binuksan niya ang pangalawang bundle. Ang sinumpaang salaysay ni Attorney Johan. Ang forensic report na nagpapakita ng pekeng pirma at selyo, ang larawan ng saradong coffee shop, at ang electronic timestamps na nagpapakita na ang dokumento ay binago ilang oras pagkatapos ng unang pag-upload kabaligtaran sa mabilis na meeting na sinasabi nilang dinaluhan ng lahat ng miyembro ng board. Ang board ng aming foundation ay nagbago na ng komposisyon 3 buwan bago ang petsang inilagay nila. Dagdag ni Gracia, ipinakita ang isang board resolution. Ang mga pangalang nakalista dito, itinuro niya ang dokumento ng kalaban, ay wala na sa board noon. Ang abogado ni Renato ay tila nataranta. Sinubukang ipagtanggol gamit ang dahilan ng isang verbal authorization. Kumunot ang noo ng hukom. Kung verbal, bakit may pirma? Maikli niyang tanong. Natahimik ang silid. Nagpatuloy si Gracia. Kahit pa may authorization, hindi ito maaaring gamitin para ilipat ang layuning panlipunan ng foundation sa sinumang partido. Ang Articles of Incorporation ay pinatibay at nakarehistro na. Inabot niya ang isa pang bundle. Ang mga testimonya ni Mang Cardo, Nars Yoli at Aling Tasing hindi tungkol sa pera, kundi sa pattern. Ang pagtanggi noong ako'y sumisilong, ang hindi pagsundo noong ako'y nasugatan, ang paghaya sa aking maghintay sa terasa. Ang pattern na ito ay nagbibigay ng konteksto. Sabi ni Gracia,
Ang kanilang petisyon ay hindi tungkol sa proteksyon. Ito ay tungkol sa access. Humiling ng sandaling recess ang hukom. Lumabas kami ng korte. Sa hagdanan, lumapit si Renato. Itutuloy mo pa ba talaga to, ma? Mahina ang kanyang boses. Tinitigan ko siya. Hindi ako ang nagsimula. Sagot ko. Ikaw ang gumuhit ng linya. Yumuko siya, na para bang ngayon lang nakita ang lupang kanyang tinatapakan. Pagbalik namin, binasa ang desisyon. Tinanggihan ng hukom ang petisyon para sa guardianship dahil sa mga ebidensyang hindi kapanipaniwala at magkasalungat. Ang mga dokumentong pinaghihinalaang peke ay idineklarang walang halaga at ang mga kopya nito ay inirekomenda para sa karagdagang pagsisiyasat. Idinagdag niya na dapat igalang ng lahat ng partido ang autonomiya ng pamamahala ng foundation hanggat hindi ito lumalabag sa batas. Isang bagsak ng martilyo. Lumabas kami ng walang sigawan. Sa labas ng korte, isang piskal ang nakipagkamay kay Mira at Gracia, nagtanong ng ilang teknikal na detalye para sa kanilang investigasyon. Umupo ako sandali sa isang mahabang bangko, naramdaman ang kahoy na sumusuporta sa bigat ng aking katawan. Walang maingay na pakiramdam ng panalo. Tanging isang kalinawan na dahan-dahang dumadaloy na parang tubig sa isang malinis na balon. Nang gabi sa balkonahe, dinala ng hangin ang tunog ng isang maliit na barko. Dumating si Mira na may dalang 2 piraso ng bibingka mula sa tindahan sa ibaba. Kumain kami ng walang gaanong salita. Hindi pa tapos ang bagyo, sabi niya sa wakas. Pero mayroon na tayong mapa. Tumango ako. Sa ibabaw ng mesa, bukas ang aking kuwaderno. Nagsulat ako ng isang pangungusap. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw. Sapat na itong ipakita. Pagkatapos noon, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog ako ng walang masamang panaginip. 2 araw matapos bumagsak ang martilyo ng hukom, iba ang pakiramdam ng umaga. Ang hangin ay parang mas magaan, kahit na mainit pa rin ang sikat ng araw. Tumawag si Mira. Pinipigilan ang tuwa sa kanyang boses. Mula sa piskalya, maikli niyang sinabi, natanggap na nila ang kaso. Pinapaimbestigahan na nila sa pulis. May potensyal na kasong falsification of public documents at perjury. Mahina akong nagpasalamat. Walang sigawan, tanging isang ginhawa na bumaba na parang tubig sa tuyong lupa. Nang tanghali, ginupit ko ang mga usbong ng ilang-ilang sa paso sa balkonahe. Ang bango ng bulaklak ay manipis na umakyat. Dumating si Mira na may dagdag na balita. Si Maricel nakitang abala sa pag-aalis ng gamit sa inuupahan nilang bahay. Uuwi raw muna sa probinsya ng kanyang mga magulang. Si Renato hindi pa nakikipag-ugnayan kaninuman. Kakaiba ang pakiramdam. Maraming taon akong naghintay ng isang salitang patawad. At nang dumating ang pagkakataon, ang dumating pala ay isang mahabang katahimikan. Ngunit may katahimikan na nagpapakalma dahil hindi na ito humihingi ng sagot. Nang hapon, dumating si Attorney Gracia, dala ang isang karton mula sa isang bodega. Nakuha ko na ang isang kahon ng mga gamit mo na dati na ihalo sa mga papeles ni Renato, sabi niya. Sa loob ay mga litratong matagal ko nang nakalimutan. Ako na nakasuot ng barot saya sa isang anibersaryo. Si Renato noong bata pa na may hawak na cotton candy sa isang perya. Isang family picture sa harap ng una naming inupahang bahay. Inayos ko ang mga litrato sa mesa, hindi para magluksa, kundi para tingnan ng may distansya tulad ng pagtingin sa isang nayon mula sa tuktok ng bundok. Maganda, ngunit hindi na kailangang tirhan pa. Kinagabihan, nagsulat ako ng liham para sa aking sarili sa isang papel na may guhit. Dahan-dahan kong isinulat. Hindi ako nabali. Hindi rin ako nawala. Isiniksik ko ang sulat sa kuwadernong may pamagat na tahanan, pangalan, direksyon. Hayaan itong maging unang bato na pipigil sa mga natitirang alon. Ang balita tungkol sa desisyon ng korte ay dahan-dahang kumalat sa lokal na media. Isang maikling balita sa online portal ng lungsod, Foundation ng mga senior, naligtas sa pagtangkang pag-agaw. May nagsulat ng isang mas dramatikong pamagat. Ngumiti lang ako at hinayaan itong lumipas. Ang nagpagalaw sa akin ay isang maliit na bagay. Isang tawag mula sa barangay hall. Inaalok nila ang kanilang hall para sa isang pagtitipon ng mga benepisyaryo ng foundation. Hindi kailangan ng entablado, sabi ko, sapat na ang mga upuan, thermos ng tubig,
at isang blackboard. Ang pagtitipon ay ginanap noong Sabado ng tanghali. Mga 100 tao ang dumalo. Hindi siksikan ngunit mainit ang pagtanggap. Isang kabataang volunteer ang nag-host ng programa. Ang chairman ng board ay nagpasalamat. Tumayo ako sandali sa harap, hawak ang mikropono na madulas dahil sa pawis ng aking palad. Ang foundation na ito ay hindi tungkol sa pera, sabi ko ng dahan-dahan, kundi tungkol sa pagtangging mabura, tungkol sa karapatan nating tumayo sa sarili nating bakuran. Ang palakpakan ay hindi matagal, ngunit sapat na para umalingaw-ngaw sa mga dingding. Pagkatapos noon, umupo ako sa pinakadulong upuan, ninanamnam ang magalang na ingay. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumapit. Nangingilid ang luha. "Ginang Winnie," bulong niya, "dahil sa kwento ninyo, nagkalakas ako ng loob na asikasuhin ang custody ng apo ko. May sakit ang anak ko, at dati takot akong mag-isa. Ngayon, may tapang na ako." Ipinakita niya ang isang maliit na papel, mga sulat kamay na iskediul ng hearing sa korte. Tinapik ko ang likod ng kanyang kamay. Dahan-dahan lang. "Nay," sabi ko, "hindi kailangang tumakbo. Ang mahalaga ay hindi umaatras." Isang linggo pagkatapos, isang courier ang naghatid ng isang sobre mula sa law firm na kumakatawan kay Renato. Manipis ang laman. Isang pahayag ng pag-urong sa anumang pag-aangkin sa foundation o sa anumang ari-arian na nakaugnay sa mga programa nito. Walang salitang patawad, walang paliwanag, pirma at selyo lang. Matagal akong nakaupo at tinititigan ito. Minsan, mas mahirap ang pagbitaw kaysa sa pagsigaw, sabi ni Mira nang ibalita ko sa kanya. Pero ito rin ay isang senyales na sa wakas, naiintindihan na nila ang hangganan. Itinabi ko ang sobre sa isang estante, hindi bilang tropeyo, kundi bilang patunay ng hangganan na ngayon ay nakatayo na. Kinabukasan, tinipon ko ang mga natitirang alaala na hindi ko na kailangang itago. Mga sapatos ng bata na luma na, isang kupas na jersey, isang tasang may larawan ng isang superhero. Inilagay ko sa isang kahon at inihatid sa isang social enterprise na pinapatakbo ng isang ampunan sa dulo ng kalsada. Nagpasalamat ang isang batang staff habang itinatala ang mga laman. Pagbalik ko, magaan ang aking mga hakbang, na parang nagbaba ng isang bato mula sa isang backpack na matagal ko nang pinapasan. Dahan-dahang nagbago ang aking routine. Tuwing umaga, naglalakad ako ng mga 3 kilometro sa gilid ng isang kanal. Minsan mag-isa, minsan kasama ang 2 palakaibigang kapitbahay. Bihira naming pag-usapan ang nakaraan, hindi na kailangan. Ang tahimik na pagsasama ay parang isang kumot sa aking mga balikat. Isang umaga, sa isang bangko sa ilalim ng puno ng talisay, isang batang ina ang nakaupo kasama ang kanyang anak. Pagod ang kanyang mukha, ngunit matatag ang kanyang mga mata. "Kayo po si Ginang Winnie?" tanong niya nang may pag-aalinlangan. "Yung lumaban po?" Ngumiti ako. "Hindi ako nakipag-away," sagot ko. "Tumanggi lang akong mawala." Tumango siya, na parang ngayon lang nakakita ng mapa matapos ang matagal na pag-ikot. Nang hapong iyon, nagtanim ako ng 30 punla ng mangga sa isang maliit na community garden sa likod ng barangay hall. Sinuhayan ko ang mga payat na tangkay ng kawayan, tinalian ng maluwag para hindi masugatan. "Baka hindi ko na maabutan ang bunga nito," bulong ko. "Pero ang pagtatanim para sa mga taong hindi mo pakilala ay isa ring uri ng pananampalataya." Tumawa ang isang volunteer. "Ang mga bata po sa daycare ang makikinabang niyan," sabi niya. Isinulat namin ang petsa ng pagtatanim sa isang maliit na tabla at itinayo sa lupa. Nang sumunod na linggo, dumating si Aling Rosie na may dalang isang tray ng cake. Umupo kami sa kusina, binuksan ang isang maliit na libro at nagplano ng isang writing workshop para sa mga bagong retirado sa susunod na taon. Pagsusulat ng liham sa mga apo, pagsusulat ng maikling alaala, pagsusulat ng listahan ng mga simpleng pangarap. Ang kwento, sabi ni Gracia na sumunod, ay isang bagay na hindi maaaring agawin ng pilit. Hanggat nagsusulat tayo, nananatili tayo. Dumating ang gabi na may magalang na ambon. Binuksan ko ang kalan. Nagpakulo ng tubig na may luya. Mula sa bintana, ang mga ilaw ng bangka ay mukhang mga butil ng dasal na dahan-dahang naglalakbay. Umupo ako sa mesa, binuksan ang kwaderno sa huling pagkakataon ng gabing iyon. Isinulat ko,
Nananatili ako. Gumuhit ako ng isang mahabang linya sa ilalim nito, pagkatapos ay nilagyan ko ng tuldok. Hindi isang tuldok ng pagtatapos, kundi isang tuldok na sapat na para isara ang isang kabanata para ang susunod na kabanata ay may lugar na pagtubuan. Sa kwarto, pinatay ko ang ilaw ng walang pangamba. Sa labas, hinahaplos ng hangin mula sa dagat ang kurtina. Sa loob, ang pusong dati may lamat ay buo na. Hindi dahil sa nakalimutan ko, kundi dahil sa wakas, pinili kong mabuhay muli.